Good morning everyone! Gift collection. For today's video, samahan niyo po ako ulit na magluto ng chicken curry dahil namimiss na namin ang luto ng aking inay. Eto nga, sinimulan ko ng maggisa ng bawang. Habang nagigisa nga ako ng bawang, napansin ng aking kapitbahay na ginagamit ko ay pink salt. Himalayan salt kumbaga. Kaya sabi niya sa akin, napakaganda daw na ito ang ginagamit namin. Sinabi ko nga sa kanya, oo, dahil si Mr. nga ay may high blood pressure na at hypertension. At isa po sa pinakamagandang gamitin instead na ordinary salt or iodized salt ay itong Himalayan salt para hindi tumataas yung kanyang BP. Kaya naman sabi niya, ito rin daw ang kanilang ginagamit dahil high blood din si Mrs. Bukod nga dyan ay marami pa itong benefits. Kaya kung ako sa inyo, simulan nyo nang gumamit ng Himalayan salt. At pagkatapos kong igisa ang sibuyas at bawang, isinunod ko na kaagad ang gulay, ang carrots at ang aking patatas. So, diba, nag-isip pa? Dahil nga ang aking chicken ay sinangkutsa ko na, kumbaga. Kaya hindi ko na kaagad isinunod yung chicken. Oops, o, diba? Parang namang professional chef yan. At syempre, si Mr. gaya ng dati, laging nakaalalay sa akin yan kapag ako ay nagluluto. Yung lahat ng mga ginagamit ko sa paghihiwa, sa paghugas ng mga gulay, siya lahat ang gumagawa niyan. Siya ang naghuhugas niyan at naglilinis ng aking mga ginamit. At tulad ng dati, pagkagaling namin sa trabaho, diretso na ako sa kusina. Kaya naman, nakadress pa ako dyan. Actually, kanina umaga ako sumamba kami. Siyempre, naka-blazer ako. At diretso na ako sa salon. Hindi na ako nagpalit ng uniform since Sunday naman. Wash day namin. So, pag uwi sa bahay, ganito na akagad ang eksena kasi una mong mabubungaran ay yung kusina. So, hindi na ako didiretso doon sa bahay ko. Dito na muna ako sa kusina. Magluluto na ako para hindi nasasayang yung oras ko. At habang nagluluto nga, nagkakakuntuhan kami dito ng aking mga kapitbahay at itong asawa ng aking anak-anakan. At sabi nga niya, dito daw sa abroad, itong mga kusina ay hindi pang babae. Dahil ito daw ay pang lalaki, ginawa para sa mga lalaki. Dahil dito sa kusina namin, bibihira talaga makikita ang mga babae na nagluluto. Kadalasan nakikita mo, yung mga lalaki talaga yung nagluluto. Lalo na nga at mga kapampangan ng aking mga kasama dito. Naku, talagang masasarap silang magluto, promise. At pagkatapos nga na maigisa ko ang gulay, isinunod ko na dyan yung sinangkutsa kong chicken. Nilagyan ko na rin ng isang basong tubig para mapalambot ng husto. Minsan nga, ang ginagawa ko, nagmamarinate na ako ng mga chicken o ng beef habang nasa salon ako dahil ginagahol nga ako ng oras pagdating ko sa bahay. So, kung marinated na siya, pagdating sa bahay, ipiprito na lang or ganito, iginigisa-gisa ko na lang siya. Malapit po kasi sa amin ang mga bilihan ng mga gulay, halos nasa paligid lang ng aming salon. Kaya ang ginagawa namin, bumibili na kami ng aming mga lulutuin pagdating sa bahay. At sa puntong yan, naglagay na nga ako ng chicken curry at ng turmeric powder. Ayun. Nag-isip pa nga, 'di ba? At syempre sinunod ko na rin ang gata. Ang ginagawa ko naman dito yung coconut powder, nilalagay ko sa mainit na tubig para matunaw siya kaagad bago ko ilagay. At eto na nga, o 'di ba? Amoy pa lang, talaga naman nakakagutom na. Siguradong taob na naman ang isang kalderong kanin dito. Syempre, kain na agad habang mainit pa. At pagkatapos namin kumain, ako, ito naman dalawang itong nagkukulitan na halos hindi maghiwalay. Si Mavi nga ay sumusuko na kay Sam na maglaro. Pero itong si Sam ayaw magpaawat. Tingnan nyo naman kung anong ginawa niya kay Mavi dito. Tawang-tawa talaga ako. Sabi ni Sam, halika dito, maglaro pa rin tayo. Eh, ayaw na nga ni Mavi kasi napagod na nga siya. At isa pa, busog na busog si Mavi pagkatapos kumain. Pero ayaw talaga siyang pigilan ni Sam. Nagtago na nga siya sa kanyang ate sa loob ng kwarto. Sinundan pa rin ni Sam. Eto nga talaga naman binubuklat niya pa ang kumot ni Sam. Ay, ni Mavi pala.
Napagod din si Sam. Kita nyo naman at black sa kapaguran ng isang bata. Nung napagod, ayun na, nagpakarga na sa kanilang daddy. At talagang kahit anong gawin ko, hindi ko na mapasama sa akin yan. Pag nasa daddy na nila, wala nang makakakuha sa kanya. Sobra silang spoiled talaga sa daddy nila. Oh, kita mo at may pag-kiss pa si Mavi. Ito naman si Sam, nagsiselos na naman sa kanyang daddy. At gaya ni Mavi, kahit si Sam hindi ko rin mapasama sa akin. Diba unfair ang mundo? Kahit anong yaya ko kay Sam, ayaw talaga sumama sa akin. Ganyan din po ba ang inyong mga fur babies? Share nyo naman. O paano, maraming salamat. Hanggang sa muli.